Pero doon sa aligasyon ng ilan, no, na ito ay buwelta lamang ng mga kongresista doon sa mapanuri, at kumbaga mga hindi nagugustuhan ng kongresista ng mga komento ng ilang mga nasa social media tungkol sa inyong ginagawang mga pagdinig. Ito po ay gante. Anong inyong reaksyon doon? Ito ganito lang naman yan para dito kay Congressman Dan Fernandez at dito kay Robert Ace Barbers. Para hindi kayo napag-uusapan sa social media, tigilan nyo yung pagiging bida-bida nyo sa mga hearing dyan sa House of Representatives. Ngayong araw na ho yan, ang tangkaho ng House of Representatives na patigilin, patahimikin yung mga vlogger na nagsasalita laban dito sa administration na to. This is a verified complaint. A copy is right now on its way to the House of Representatives. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez or Attorney Google. Alright, welcome back to my channel mga guys. At ito nga, matapos nga itong si Dan Fernandez na nagpa-interview dyan kay Ted Filon na talagang ipapatawag daw nila itong mga vlogger, kesyo marami daw mga fake news, mga ganyan. O sige, ipatawag nyo kasi ang daming fake news po, yung mga vlogger ni bangag. Siyempre ba naman kasi, ayaw nyong batikusin kayo, huwag nyo kayong magpa-epal sobra dyan. Sobra-sobra po ang mga epal ninyo, lalo na dito sa mga paninira nyo dito sa mga Duterte, di ba? O, kaya, ang dami pong nagbablog talaga. O sige, gusto nyo pigilan, walang problema. Pero eto muna, harapin mo muna to, Dan Fernandez, ang reklamo laban sa iyo. Dito na nga po si Atty. Topacio mga guys. Ito, nag-file na po siya dito sa Kongreso sa ethics complaint. Kasi dito lang talaga mapapanagot itong mga kinayupak na mga honorable kuno. O, di ba? Dan Fernandez, Mr. Google. Mas maraming naniniwala sa mga vlogger kaysa Mr. Media. Itong si Dan Fernandez, umiipal ka na naman. Una, harapin mo muna itong reklamo kay Topacio. Let's go, Topacio. Anyway, this is for certain conduct unbecoming of a member of parliament, unparliamentary conduct, which were committed during the hearings of the Quadcom. If you recall, noon pong nililitis o dinidinig yung tungkol sa mga pogo, kinatawan ko po roon. I-represent ko si Miss Catherine Cassandra Leong. At lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, this was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Nasasabihin mo, Atty. Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even possible? Number 3, yung hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. At si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat
A person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because number one, they are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Ayun na nga, Mr. Gigel, di ba? Napahiya ka tuloy dito kay Tapasyo palagi. Kaya nga, magdahan-dahan muna kayo. I-check muna nyo yung mga sarili nyo. Honorable ba talaga kayo? Di ba? Oh, ganyan ba yung mga asal ng honorable? Ha? Nagaging bias? Wala akong nakitang honorable na bias, Mr. Dan Fernandez. Kaya umayos kayo dyan. Alam nyo mga perfecto na kayo. O dapat nga talaga na mag-abogado muna sana kayo bago dyan sa mambabatas. Siyempre ba naman kasi gumagawa kayo ng batas, oh, madalas sa inyo, hindi kompleto yung alam nyo sa batas. Oo. Eh di, pag-usapan nyo ngayon, oh, itong pinaka-latest, itong Blanco, kayo mismo dyan, kasalanan yun ng Congress yan. Okay? Oh, di ba? Mga hero naman kayo sa investigasyon eh, di ba? O bakit hindi nyo investigahan ngayon? Itong pinaka-latest, itong mga Blanco. Oh, bakit wala kaming narinig sa inyo dyan? Oh, dapat yan ang imbestigahan. Oh, tapos na yung mga tuwadkom ninyo kasi. Ilang buwan na ba yan, Mr. Dan Fernandez, Mr. Google? Ano ba? Wala na ba kayong ginagawa as congressman? Like, yan lang ba talaga? Ang haba na po ng panahon. Ang haba na po ng panahon. Kaya nagrereklamo na pa itong mga vlogger. At saka responsibilidad din ninyo na i-check yan kung sino bang gumawa niyan. O, bakit hindi niyo pinag-usapan yan? O di ba? Kaya ngayon, tapos binabanatan niyo ang mga vlogger. O saan ba? Saan ba talaga makinig ang mga tao? Diyan na lang palagi sa inyo? O paano? Paano, Mr. Dan Fernandez? Nagtatanong ang mga tao sa nangyari diyan sa mga Blanco. O ano bang mga opinion niyo madalas? Isang congressman lang narinig ko tapos yung rason pa niya, talagang si Sara Duterte daw ang magkasalanan. Gago. O, di ba? Ngayon yung batikusin kayo, lalo nga kayo yan si Abante, yan si Paduano, umaayos kayo. Ayos kayo. Yung mga tao po, Mr. Dan Fernandez, alam nila kung sino ang nagsisinungaling. Pagsama-samahin yan, ayaw nilang pakausap sa abogado. Bago tatakutin nila para magsalita against her right to self-incrimination and against the right to remain silent. Pagkatapos, igagrant mo na, papangakuan mo ng immunity na wala ka namang kapangyarihang ibigay. All of these are parliamentary conduct. And nakalagay po, may rules of conduct, hindi lamang ang miyembro ng mababang kapulungan, kundi ang mga public officials on how they conduct themselves. And it is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Ngayon, bakit sa Ethics Committee? Kasi may nakalagay po sa ating konstitusyon na yung mga ginagawa po ng isang miyembro ng lehislatura, they can only be made liable therefore in no other place than the legislature. That's why may committee on ethics. They are supposed to police themselves. Now, sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa complaint ko kasi sila din yan. Si Congressman Pares ang head ng Committee on Ethics. Pagtatakpan lang nila yung sarili nila. Well, unang-una, I would like to give our lawmakers, at least the majority, the benefit of the doubt. Although I doubt the benefit. By doing this, I want to prove two things. Number one should not sit idly by while the rights of persons are being trampled upon by the legislature. Dapat may magreklamo rito. Otherwise, gagawin nila palagi yan sa lahat ng witnesses. Notwithstanding the caveat of the Supreme Court in Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, which by the way, I argued before the Supreme Court, which says that all witnesses must be given due process. Bina-violate na po nila yan. Number two, by filing this, I want to hold a mirror up to our honorable congressmen. Tignan nga po natin, tignan nyo ang sarili nyo kung anong ginawa nyo sa mababang kapulungan, which is supposed to be an august body, which is supposed to be populated by honorable men and women. Kaya honorable ang tawag sa inyo eh. Are you really honorable? Are you really august? Kaya nyo bang i-police ang inyong ranks?
Do you still have any shred of decency left in your bodies para makita na mali ang ginagawa ng isang miyembro ninyo at disiplinahin ninyo? Because by no stretch of the imagination is such conduct exhibited by Congressman Fernandez allowable or should be countenanced or tolerated by anyone. Yun nga ang problema dyan. Alam natin na yung complaint dyan sa ethics pagdating dyan sa Kongreso, mas majority itong mga kaibigan ni Dan Fernandez. Mr. Dan, totoo ba yan na mas majority mga kaibigan mo dyan? Di ba? Pwede mong i-google yan. Siguro absuelto ka rin kasi puro kasamahan mo dyan di ba? Mga crocodilos. Pero po, tama po yung punto de vista ni attorney, no? Na kahit na alam natin na mas marami sila, pero importante rin na merong magreklamo dyan. Ipamukha rin sa kanila na umayos kayo. May complaint sa inyo. Sana naman bigyan yung pansin. Mahiya naman kayo, di ba? Mahiya naman kayo sa makakapal yung mukha. Sino ba ang magpupulis talaga sa mga sarili nyo? Di ba? Ang tanong ng taong bayan problema palagi palagi na kayo binabas. Tapos, saan ba magrereklamo mga tao? Saan ba magtatanong kami? Yung mga sinisigaw nila, ano bang nangyari dyan sa pera ng bayan? Di ba? Paano? Paano ba kayo i-account ng mga tao? Lalo na sa mga budget ninyo. Sigurado kami, may mga hokus-pokus dyan. Mr. Dan Fernandez. Oo, kaya dito lang sa ethics complaint talaga. At saka dito rin sa eleksyon, sana sa eleksyon na matauhan na po tayo. Itong mga tao, sawa na tayo dito sa mga ganitong klaseng mga politiko. Dapat dyan sa Kongreso, yung may mga kwalifikasyon talaga, yung qualified talaga, katulad na pagiging abogado. Siyempre, gumagawa kayong batas, dapat kabisado niyo yung mga batas. Hindi na mo kailangan ng mga bold star, mga artista, mga talent. Di ba, Dan Fernandez? I-google mo yan. Labo ka talaga. Ito na nga, ang ganti nila mga guys. Gusto nila ipatawag na ang mga vlogger. Bakit nila ipatawag? Kasi mas majority ang naniniwala. Yan ang klaro dyan. Pag hindi majority, baliwala lang sana yan. Baliwala lang sana sa kanila. Ito, talagang naramdaman nyo na. Mr. Dan Fernandez at saka itong si Barbers, naramdaman nyo na, para nang kinagat yung puwet nyo sa mga vlog. Dahil totoo. Sige, ipatawag nyo lahat. Good luck na lang po sa inyo. Wala kami problema kasi wala nga itong pera ng wala nga advertisement yung mga videos ko ngayon kasi hindi pa po dumating yung Google AdSense account ko. Yun ang klaro dyan. Saka yung vlog ko po, cellphone lang po, wala po akong studio, wala po akong computer. Pero at least po, Mr. Dan Fernandez, marami rin po ang nag-subscribe sa akin. Marami rin po ang nagko-comment at majority naman po ay nag-agree. Diba? Kung fake news naman po tayo, siguro wala naman tayong manonood sa atin. Kaya Mr. Dan Fernandez, good luck na lang sa buhay mo dyan sa Kongreso. Alright mga guys, thank you for watching and again, God bless you all.